Mainit at tanghali sa inyo mga kagala ko. Ayan, magbablog-vlogan tayo ngayon ng kaunti. Katatapos ko lang magtabas-tabasan dito sa may gilid ng aming mga halaman kasi sobrang ang tataasan ng mga damo. Ngayon winatwatan ko lang ng bahagya, hindi ko naman ganun totaling naayos talaga yung pagtatabas kasi nahihirapan ako. Dudublihin ko siguro yan bago ko tuluyang malinis ng mas mababang paglilinis na pagkakatabas. Kumbaga winatwatan ko lang ng kaunti itong mga ilang puno namin ng pinya. Ito hindi ko masyadong nagamas yan kasi hindi naman siya pwedeng tabasin ng tabasin gawa ng mga puno ng pinya. Mamanu-manuhin ko yung gagamasin para matanggal ng malinis sa malinis yung mga damo sa may puno ng ating mga pinya. Tapos ayan yung ating mga puno ng papaya. Pinagtatanggalan ko lang ng mga gumagapang na bagin saka yung mga puno ng saging, yung mga puno ng ating gibilina at mga mahuganing tanim, yung mga puno ng santol. Ayan, meron kami dyan mga magkakalapit na mga puno-puno para sangga na rin sa ating hangin kapag hindi inaasahang may dumadating na bagyo o malakas na hangin. Tapos ayun, hindi ko pa doon natatapos, mamayang hapon ko ipagpapatuloy. Ayan, ito naman yung mga ginar scatter lang ni D kasi nga sobrang damo na. Nung nakaraang linggo pa yung nag-grass cutter ni D. Tapos ayun, sabi ko sa kanya tama na hanggang dyan lang kasi yun nandun naman pwede ko namang tabasin din yun ng mano-mano. Bali ayun yung nag-grass cutter niya. Tapos dito, tapos doon sa may harapan ng aming bahay yung palibot na yun. Kakatapos ko lang din mga kagala magpakain ng baboy. Ito yung ating lemon pala, pakita ko sa inyo. Wow, may bulaklak na ulit ito oh. Ayan yung ating lemon. Yan. Namamatay din pala mga kagala yung mga insekto sa Ariel powder saka yung mga langgam. Nung nag-spray ako niya ng Ariel na powder mga kagala, namatay yung mga puti-puti tapos yung mga langgam-langgam, yung mga kumakagat-kagat. Tapos ilang araw nakita ko yan, namumulaklak na yung lemon na yan namin at ayan na nga yung bunga niya. Tapos dito sa kabila, ayan malalaki na rin yung mga bunga niya. 4 ito mga kagala sa kabilang puno na ito. Yan siya. Tapos dito sa baba. Tapos ito sa pinakang isang puno rin na ito ay isa lang yung naibunga pero malaki siya. Ang cute. Excited na akong pitasin pero sabi ni Dico sana lang daw yan didilaw dyan kapag hinog na siya. Pero iwan ko, obserbahan na lang namin. Hinahayaan lang namin siya dyan kasi hindi naman tayo nagmamadali para sa paghinog nila. Nakaisip ako mag-vlog mga kagala kasi may nangungumusta dun sa mga alaga akong baboy. Kasi nga, mga nakaraan, diba, paulit-ulit ko na namang nai-vlog yun. Kaya hindi ko na ipinapasilip. Sabi ko, baka maumay naman. Kahapon ang pinagkaabalahan ni Di. Yun, naglagay na kami ng mga lupa sa sako. Baka ito mga susunod pang araw, mas madalas ang uulan. Kaya naghanda na kami ng sako at lupa na para tataniman ng aming mga sitaw at talong at kung ano-ano pa. Tapos dun kami kumuha sa aming pinagsigaan ng basura ng lupa kasi 'di ba sabi nga nila mas maganda daw yung lupa kapag galing sa pinagsigaan. May talong din kami doon kaya lang hindi naman ako kasi ganung mahilig, bihira ako makuha. Nahihinog na lang yung iba. Ayan, balik tayo dito mga kagala. Ito mga kagala yung manuka namin dito, mapapansin ninyo. Wala na yung lambat niya kasi inilis na nga namin. Talagang hindi namin sila maparami. Sayang naman yung space. Sabi ko baka talagang hindi para sa amin yung manok. Tinry naman namin. Kaya lang talagang wala eh. Nagluluko din lagi nilang kinakain yung mga itlog nila kahit sagana naman sila sa patuka. May agahan na nga sila, tanghalian, merienda. Talagang para nagluluko sila. Nagsawa kami ni Di. Pinamigay na namin yung aming bibi saka yung manok namin. Bininta namin yung iba saka yung iba naman ay kinatay namin. Kaya bakante na yan. Tapos para hindi naman masayang yung bubong na ginawa namin sa aming manuka, ginawa namin ng paradahan ng motor. Ayan yung nga yung paradahan ng motor namin. Tapos ayun, punta na tayo sa ating babuyan. Ayan, sa mga nagtatanong na kumusta na daw yung aming baboy. Okay naman sila, talaga lang bihira lang ako mag-vlog na dito sa aming babuyan dahil nga nakita nyo na naman nga. Kako baka magsawa na naman kayo sa kakapaulit-ulit ko mag-vlog. Pero ipapasilip ko sa inyo. Ayan, ayan na si Marites. Ito si Lena. Si Marites ay buntis na ulit siya. Huwag na nating lapitan kasi yung mga didi niya nakakatuwaan na buhay na siya. Tapos si Lena, napaulit namin kasi yun nga, medyo yan si Lena kapag naglalandi. Kumbaga minsan napapaulit namin. Kaya ayan, pinaulit namin ulit si Lena. Sana tuloy-tuloy na siyang okay. Bale, may 1 linggo na rin yata namin siya napaulit o magdadalawang linggo na. Pero si Marites ay lampas ng 1 buwan. Ito na yung mga anak ni Marites. Malalaki na siya. Para mga kagala magtatatlong buwan na yata ito. Sa mga nakakamisilipin yung baboy doon namin kumusta na. Ito na nga, kakatapos lang nilang kumain ngayong pananghalian. Kumakain pa rin sila hanggang ngayon. At naiinis ako tuwing naglilinis kung kailang ako yung saktong naglilinis. Saka sila sumasabay ng dumi. Ayan
Ay nako. Tapos ang ginawa ni di mga kagala, gumawa si di ng painuman nila. Yung uruka namin, itinaas niya dyan. Tapos gumawa siya ng pasip-sipan. Dalawa lang naman kasi hindi naman talaga sila sabay-sabay na nag-aagawan para uminom. Nakakatuwa sila pabalik-balik dyan na umiinom. Lalo't kapag kumakain. Kasi nga, dry yung pinapakain namin. Kaya naman kapag kumakain sila, maya-maya sila pabalik-balik dito sa iniinuman nila. Tapos ito, ayan, yung ginawa ni Dinahos. Pinako lang ni Di, ginawa ng patungan na yan. Kaya naman ng urukan, kaya ayan, good job Di. Malaking bagay para sa ating mga alagang baboy. Hindi na tayo mayat maya nahihirapan para kapag titingnan sila kung nauuho o ano. Tapos binutasan niya dito. Tapos dito, may butas din. Tapos ayan na nga. Yan yung kanilang kainuman. May tubig yan oh. Yun. Dito sa kabila, ganoon din. Ayan yung tubig niya oh. Ayan na sila. Yan, para sa inyo, para sa mga namimisilipin daw yung aming mga alaga. Okay naman sila. Sawa naman ng Diyos, malulusog sila. At sana ituloy-tuloy na maging okay hanggang sa dumating yung ating panahon na ating ibibinta. Hehe. Yan. Dito tayo sa kabila mga kagala. Ito yung anak ni Lena. Ito si Lena. Itong banda na to yung pinaulitan namin. Tapos yung anak nga ni Marites. Ito, ayun si Marites sa kabila. At ito si Lena. Yung mga anak naman ni Lena, ay ito na sila. Malalaki na rin sila mga kagala. Hindi ko alam kung magdadalawang buwan to or may 2 buwan na. Yan, kumakain din sila. Aba, naubos agad bigla ang pagkain. Paunti-unti, padagdag na kami ng padagdag ng kanilang mga pagkain. Ayan, 7 yan mga kagala. Ito nakakulong dito sa kabila. Yan na sila. Diba? Yung dating maliit namin na pinakang maliit na anak nito ni Lena ay humabol na sa kanila. Nasaan na ba yun? Hindi ko na makilala. Humabol na rin ang laki kasi nga malulusog naman saka matatakot sila kumain. Hindi ko na matandaan dyan kung alin pinakamaliit dati. Ito yata. Kasi ayan halos pare-pares na ang laki nito. Medyo humabol siya kaya hindi na siya ngayon halatang pinakang maliit siya. Tapos ginawan din siya mga kagala ni Di ng painuman. Puti muna ng Wilkins ang inilagay ni Di. Pansamantala lang yan. Ayan o. 2 din lang siya. Ayan nga, umiinom-inom na naman sila o. Pabalik-balik lang sila dyang umiinom. Pag bibili si Di ng hose kasi nga para isa na lang yung painuman nila na pagkukunan ng tubig. Doon sa uruka na yun, malaki naman yung uruka na yun, hindi naman nila agad-agad mauubos yun na maghapon kasi pagdating ng hapon naglalagay ulit kami ng panibago. Doon na din hindi kakabit yung hose papunta dito. Para isa na lang yung paglalagay, isa na lang yung pagpapatubig namin. O ayan ang mga kagala ko para lang sa mga nagtatanong at gusto masilip ang aming mga biik. Sana mas maparami pa natin sa susunod at sana okay din lang kahit hindi ganun marami lagi yung anak niya, mahalaga lagi silang healthy. Saka malakas kumain, okay na yun para sa amin. Kahit kunti-kunti lang ang mahalaga sigurado. Pero mas maganda sana kung mas dadami pa sa susunod. Ubus agad nila yung pagkain nila. Oh. Yan. Ngayon dahil tapos na yung ating pagpapatubig, uuwi na tayo. Pinasilip ko lang yan sa inyo mga kagala ko. Yan. Yan. Tara, let's uwi na tayo. Nandito si Drew. Yan. Diyan namin siya inilagay. Para may tumataking dyan sa babuyan. Okay yun lang mga kagala, saglitan lang tayong vlog-vlogan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi mga kagala ko. See you on my next vlog. Bye!